Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa? Yes! Kinakaya pa? Yes! Ukon, kaya-kaya na. Yes! Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan kag live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, maayong aga sa inyong atanan. It's another great Saturday morning. It's already April 30, 2026. Kag maayo gid gyapon kag matuto mga ton nga Dios nga ginaalagdan. We would really like to thank Dr. Mel Uy for having us, the CEO kag the man behind K5 News FM. Salamat gid Dr. Mel. God bless you and your family. Also, we would like to thank syempre, wala punaw gid nga serbisyo, K5 Ray Umalay. As member naton dira sa may putotan, God bless you gid, K5 Ray. Syempre, K5 Ted Francia. Tito Ted, thank you for paving the way for us to be here at K5 News FM. Kag, grabe. Balang ko nagali ang sikrito. Beauty rest galing sikrito ni nga ganami ning iya nga supat mga kabyanan. So sa inyo dira no. We would really like to thank Sir K5 Paul Dejada ng aton nga tech. It's already 4 minutes past the hour of 8 and we will be discussing a lot of things this very morning. Kamusta mo dira? If you are listening sa inyo nga mga radyo, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. You could also greet sa inyo nga family and friends. So sa inyo naman nga may mga birthday this May, happy birthday gid sa inyo. Kung wala may nag-greet sa inyo sang happy birthday, at least kami ni Sir Paul nag-greet sa inyo. So ang sadya gali kay kami nag-greet, kami marigalo no. dugay pang bonus na Sir Paul. Wala pa bermans. Anyway, sa inyo dira no nga lantaw sa mga lives ang aton nga mga palarong pambansa. Hopefully sulod man ang aton nga Western Visayas ba. Dutak-tak na Sir Paul ang basketball na no, mga Shaolin tang mga basketball no. Wala nagduwa kay bala mo nami to tanik wala sila mga buhok. Di medyo mag-anta ni itong ilang nga pamatsyag. Ano man na kailangan mga kontra, mga higanti. Ato nga sintro do point guard lang sa iban. But anyway, kidding aside, it's 5 minutes past the hour of 8. We'll be listening to this song. Let's continue to declare ang katutom sang Ginoo no kag pag-uswag sang aton nga
syudad, and even we would have to pray for our nation. Kagrabe na gid siyang kaklatabo sa aton, so apektado kita sinatanan. So let's pray about it. Also let's pray sa aton nga mga panimalay, sa aton nga mga himata, sa mga kabataan, and sa inyo dira no nga wala pa gid nakapray ba o sano pa kamo mga muyo. Pangamuyo na kamo, learn how to pray, learn how to trust God. Kay kisaba kung aton lang kaugalingon ang aton nga saligan do hindi gid masaligan makaobragi kita sa hindi mga insakto nga mga bagay ba Ginoo patawara gid kami no. Isa may mga bungat kita nga mga tinaga sa baba naton nga hindi sakto ayaw ba. So Lord, giyahi gid kami kag tipigi gid kami. Here's the song Uswag Iloilo, and we'll be discussing a lot of things this very morning. Maayong aga sa inyo and welcome to Kamustahan with Pedro. Listen and watch this video. Kunang akon katawhan nga akon gitawag, magpaubos sang ila mga kaugalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon kag magbiya sa ila malaot nga mga ginahimo. Pamatian ko sila sa langit, kag patawaron ang ila mga sala, kag dayon pakamaayuhon ko liwat ang ilang duta. Uswag Iloilo, wala si kapareho. Uswag Iloilo, ikaw ipabugal sa bilog na kalibutan, ipagahambal kauyong nagkabato. Uswag Iloilo, mga maanayag at tinugang, Ilonggo ka tinugang, talentado kag mapisan pa. Kapinuligay kapalang kaanay, ululubot kita sa isa kakausan.
Wala sing kapareho, uswag Iloilo. Ikaw ipabugal sa bilog ng kalibutan. Ipagkahambal, gaugyon ka kabato. Uswag Iloilo. Wala sing kapareho, uswag Iloilo. Ikaw ipabugal sa bilog ng kalibutan. Ipagkahambal, gaugyon ka kabato. Uswag Iloilo. Uswag Iloilo. Uswag Iloilo. Gaugyon ka kabato. Uswag Iloilo. Wala sing kapareho, uswag Iloilo. Ikaw ipabugal sa bilog ng kalibutan. Ipagkahambal, gaugyon ka kabato. Uswag Iloilo. Uswag Iloilo. Alright. Dapat amo ni ang aton nga deklarasyon pero may sa aton nga syudad, no? Amid sa tanan nga mga issue, tanan nga mga kakalatabo, we just have to declare blessings sa aton nga syudad diri sa Iloilo. Not just that, even sa aton bilog nga pungsod sang Pilipinas, dapat ideklarar ginaton nga ang Dios gyapon makabulig sa aton. Anyway, let's go straight sa aton nga word this very morning. Kag very timely gid. God's sovereignty in our suffering. Okay, sa inyo dira basi may mga ginaantusan ko dira subong. May ara gid nga plano gyapon ang Dios, the 50-20 vision amo ni aton nga subong. So next slide kita, Sir Paul. So here we see why 50-20, because this is from Genesis 50:20. It says this, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Terrible, no? Liwaton naton, Genesis 50:20. Kung may mga Bible ka mo dira, pwede nyo man mabasa upod sa amon. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Hallelujah. May the Lord bless the reading of His Word. Our pain is not the end of the story. It is the canvas for God's glory. Context ini, si Joseph, he was sold by his brothers to Egypt. And sa ulihin, napriso siya, na lang, and then pila kadlaw, nag-interpret siya sang dream, sang butler, kag baker, and then sa ulihin, na-interpret niya ang dream ni Pharaoh about sa famine for 7 years nga bugana, and then he became the right hand sang iyang sang ni Pharaoh, no? Kaya ang tabo to nga ginabaligya sa sang iyang mga brothers is nagdamgo siya nga bow down ko ng mga brothers sa siya, tinahisa ang mga brothers niya, hinimuan pa sa nitatayas ng coat of many colors. Anyway, fast forward, nag-famine sa Israel and nagkadto sila sa Egypt to get some food. And then dito nakita ni Joseph ang iyang mga utod, and that's the time that they all bowed down nga gusto nila kuha siyang pagkaon for siyempre sa ila family. And sa ulihi in-reveal ni Joseph, ako si Joseph nga inyo nga ginbaligya. And then this is where the verse came in, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
So next slide kita, Sir Paul. The life of Joseph. From pit to palace. A journey of betrayal, slavery, and false accusation that led to divine positioning. Basiga pamati ka mo diri subong, wala ka mo nang kaintindi nga. Natabo ni sa akon man. Nga mo ni Lord man, katanan-tanan na lang nga bagay. Gusto ko man, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gwapo kita karon. The climax, Joseph reveals God's providence to his brothers. God sent me before you to preserve life. Kanami, no? How do we see God's hand in our own pits today? Anong mga bagay nga bother sa inyo subong? Anong mga problema? May it be relationships, may it be finances, may it be ministry, may it be sa inyong workplace, may it be sa inyong school. Malapit na naman ang eskwela para sa mga estudyante. Tandaan nyo gid nga may ara gid gyapon maayo nga plano ang Dios naton. Amen, amen. Good morning, Ma'am Bengbeng Pagtulonan and Ma'am Asun Pineda. Maayong aga gid sa inyo. If you are listening right now sa inyo nga mga radyo, please do go to K5 News FM Iloilo 88.7. Like the page and share it with others. Maayong aga gid, Ma'am Winifreda. Hidlaw magsimba sa cinema, Quaimi Tines. God bless you po. God bless you. Next point kita, Sir Paul. God permitted the harm. Amuning medyo hindi ta maintindihan ay nako. God oversees human intent. Human actions have real consequences, but they are never outside of God's sovereign reach. Sometimes may mga bagay nga ginubra sa aton sa mga tawo, gimbutang-butangan kita, tanan-tanan na lang, pero pwede ina gyapon maupod sang Lord sa imo nga plano. Kung sa ano pa, hindi na dira nagauntat ang plano sang Lord sa imo nga kabuhi. Joseph's brothers, driven by jealousy, they plotted murder and even sold their own brother into slavery. God permitted this betrayal to unfold, yet He was already weaving a plan for salvation. Maayo gid ang Diyos naton. Next, God purpose the pain. Grabe. God does not merely react to evil, He sovereignly repurpose it as an instrument of His glory. Ang kasakit, ang kabudlayan, ang hindi nimo kisa maintindihan, ang amusin ni. Hindi ko, Lord, maintindihan. Nga nagtuon man ko, palpak man gyapon. Pero diri naton makita, no? As you can see sa kay Job, Satan intended to destroy Job's faith through suffering. However, God allowed the trial to refine Jacob's soul and reveal a deeper, unshakable knowledge of his character. Kanami sa nga naistoryahan naton subong Pastor Pedro, grabe gid ka relate ko ni kay kanami sa nga ako nga mudo tani sini nga aga, pero baw do kadamo lang gid sa mga problema. Pasalamat ka na lang nga may ara nga ginaubra ang Lord sa ato, no? Kay katutom sa akon san 4 bunso na makagraduate siya sa BSBA with magna cum laude. A gift from God. Nambal ni Ma'am Bengbeng, grabe, no? Tani magbagna cum laude gid siya. Yes. Magna cum laude, sana all ba kami ni sir biskan cum wala gid. Laude lang guro. Nambal ni Ma'am Bengbeng. But going back, God purposed the pain. So if you are listening right now, kag mayara ikaw kabudlayan, nagtuon man ikaw, nagaubra man ikaw, kulang gyapon, no? 15-30 gyapon, isang kahig, isang tuka gyapon. Tandaan nyo gid, unahon ta wala ang Dios, kay ang Dios nga mayara nga obrahon para sa inyo kag sa akon nga kabuhi. Amen. Next, arina. God positioned the person. Wow. Our suffering is often the bridge to someone else's salvation. God prepares us to be the answer to a crisis. Hallelujah!
Hindi man na naton makita subong, pero sa palaabuton makita gid naton nga ang Dios may plano gid agin position kita sa sini nga lugar for such a time as this. Haman intended to destroy the Jews, but God placed Esther in the palace for such a time as this. Her willingness to risk her life turned an evil decree into a day of national deliverance. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Grabe. Kung wala dito si Esther during that time, sa amo na annihilate gid tanan gid nga mga Jews pagkapatsyon gid ni Haman. But you know what? The Lord is positioning you on a place that you would be better, that you would still know yourself. Ay, may amo pa ko ni gali, Lord ba? Lord, kakasama ning amo ko ni. Grabe sa akon mga kig. Grabe sa akon magpanumdom. Grabe sa akon maglantaw nga. Ay, wala na gid ni. Wala siyang palakadtuan na balaan ko gid. May ara gid si Lord nga plano para sa atong tanan-tanan. Next slide. The ultimate 50-20 moment. The cross of Jesus Christ. Kalami. The ultimate evil. Sinful men intended to destroy the Son of God. They plotted, betrayed, and executed the only innocent man to ever live, seeking to silence his message forever. But the ultimate good says, God intended that very sacrifice to be the source of eternal life. Through the cross, God accomplished the saving of many lives, the ultimate redemption of humanity. Terrible, no? Joseph was a shadow. Jesus is the substance of God's saving grace. Hindi ko na ni pagpadugayon pa if you are listening subong kung nabalaan nyo lang kung ano ka-importante ang ini nga mensahe para sa imo. Araayan ikaw sa hospital subong, galalain ikaw, araayan ikaw sa imo trabaho, gatambak lang nga gatambak, araayan ikaw sa imo negosyo, do wala gid sang customer, wala gid sang tanan, araayan ikaw sa imo nga verge sa imo nga relationship nga do wala na gid. Tandaan mo gid, Jesus has paid all on the cross. Tanan nga bitterness, tanan nga suffering, tanan nga lain buot, tanan nga yaguta. And he said, when he hung himself on the cross for you and for me, mahambal siya nga batuna ako kay ako ang Diyos nga nakaintsindi sang imo nga balatsyagon, and I will be the one who could save you from whatever ang imo dira subong nga ginaagyan. Batuna si Jesus subong sa imo tagipusoon. Pray this prayer with me of accepting Jesus ang mga Father God, thank you for my life. Ang balagid sa imo ba? Forgive me of all my sins. Jesus, I accept you as my Lord and as my Savior. I repent of my sins. Change me. Holy Spirit, guide my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, find a Bible-believing, Spirit-filled church. God is gonna do great things in your life. Kag may ara gid damo nga mga bagay ang ubrahon sang Lord sa imo nga kabuhi. And then, the next slide kita, Sir Paul. Developing 50-20 vision. Number 1, trust. Lean on God's character when His ways are mysterious. Believe He is working even when He is silent. Number 2, forgive. Release bitterness and the debt of those who harmed you, knowing God is our ultimate vindicator. Yes, Lord, patawara gid ko sa mga bagay pa na hindi ko mabudlayan, hindi ko magpatawad, Ginoo. Lord, gapray gid ko nga makapatawad gid ako. Amo na akong prayer. Serve. Look for opportunities to use your testimony to encourage others
in their own kamustahan. Ang kamustahan with Pedro, kamustahan man tong iban. Kung kamusta sila, kamusta ila kabuhi. No, tandaan gid ninyo may ara gid nga dako nga plano ang Ginoo sa tagsa-tagsa naton nga ginaagian. Good morning pa CI ni CI, maayong aga gid sa imo. Sa inyo dira nga gapamati subong, please share this video to others. So this is how we develop our 50-20 vision. And last 2 slides pa, no? A message for Pedro and friends. Grabe, Pedro and friends. What was meant to break you, God is using to build you. Your harm is simply the soil for God's harvest. Amen. Surrender your hurts to the one who make all things work together for good. Maayo gid ang aton nga Diyos. And we will have this last slide, and then timing gid ara na si Bishop Lerio is gonna go in with us. And para maka naman kita, last slide kita, Sir Paul. This is gonna be our prayer for today. We thank you, Lord, for your sovereign hand over our lives. Give us the eyes of Joseph to see your goodness in the midst of our trials. May our lives reflect your glory and bring hope to those around us. Amen and amen and amen. If you have been blessed with this time subong in the Word of God, I could truly encourage you to pray, to ask the Lord, to read the Bible. May ara gid nga obrahon ang Lord, may plano gid ang Lord sa aton nga tanan nga kabuhi. Hagtandaan gid ninyo ang iya nga plano maayo, iya plano kanami gid, no, para sa aton nga tanan. We will be watching again the song Uswag Iloilo, Sir Paul, and then we will be inviting Bishop Lerio to please come upod sa aton. And I know nga may ara gid nga mensahe man ang Ginoo paagi kay Bishop Lerio para sa aton tanan. So if you are listening subong sa inyong radyo sa 88.7, please do go to your Facebook and go to K5 News of Iloilo 88.7 Facebook page, like the page, and share this live to others. Here's the song again, Uswag Iloilo, and we have to declare this sa aton nga syudad kag sa aton nga nasyon. Watch this. Kunang akon katawhan nga akon gitawag, magpaubos sang ila mga kaugalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon kag magbiya sa ila malaot nga mga ginahimo. Pamatian ko sila sa langit, kag patawaron ang ila mga sala, kag dayon pakamaayuhon ko liwat ang ilang duta. Uswag Iloilo, wala si kapareho. Uswag Iloilo, ikaw ipabugal sa bilog na kalibutan, ipagahambal kaulong kagabato. Uswag Iloilo,
Wala sing kapareho, uswag Iloilo. Ikaw ipabugal sa bilog ng kalibutan. Ipagkahambal, gaugyon ka kabato. Uswag Iloilo. Wala sing kapareho, uswag Iloilo. Ikaw ipabugal sa bilog ng kalibutan. Ipagkahambal, gaugyon ka kabato. Uswag Iloilo. Uswag Iloilo. Uswag Iloilo. Alright. We are back, everybody. Maayong agagid sa inyo tanan. And we have here Bishop Lerio with us. Bishop, maayong agagid sa imo. And we are Ayong aga sa inyo nga tanan. we are so blessed. Gid kaya ragid ja permi si Bishop di. Sa inyo baladira, if after this Kamustahan with Pedro, hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo, kaya mayara pa kita gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerio. And also they will be doing ang ilang may live man na diri sa K5. But anyway, Bishop Lerio, hindi ka na pagpadugayon. How important is forgiveness para sa aton nga kabuhi kag sa aton mga Kristohanon nga dapat kabalo kita magpatawad, Bishop? Tama gid ka-importante ka nga tema sini nga aga sa Lucas 23:43 ambal sa Ginoo, forgive them. Ambal ni Jesus. So daki na sang forgive ang nga sa aton sa pagpatawad naton sina yan nagablock sa ang blessings kung hindi kita magpatawad. Wow. Because ambal ya, we are separated from God's presence because of that unforgiveness and infirmities nga nagatapik sa kabuhi sang tawo, amo na ang hindi magpatawad. Grabe no. That's why somebody just forgive them for the what that they do. Wala nang balaan kung ano ilang obrahon. Ang pagpatawad ginaya mo, ma-break mo pagpatawad nimo, ma-break mo inatanan ang mga butang nga nagahindran sang blessings nimo. Ang hindi ka pagpatawad amo na nagabalabag sa tanan nimo nga kaayuhan sa imo nga kinabuhi. So tiniun na subong mapatawad sa utod mo, sa imo ginikanan, sa imo mga abyan, kung ang pagpatawad mo palayo ka dayon sa iya. Amo na natutuod mi gugma nga pagpatawad nimo. Ang pagpatawad sa isa ka tawo may dako nga kahulugan sa iya kinabuhi. Kay bangon ang balsa kung hindi ka mo kapatawad sa tao, hindi ko mamati sa inyo tanan nga mga pagpanawag, tanan nga mga problema. As long nga pagpatawad nimo, gin-release nimo siya, pagpatawad nimo ang blessings. Hambal sa Ginoo, release dayon sa Ginoo sa iyo, you are free. Amen. Amo na ang yabi gidiya mo ang pagpatawad sa kinabuhi sa isa ka tawo. Kung ang imo pagpatawad mo, kung hindi siya magpatawad, habang siya i-bless siya, pakamayuha siya, kaginpatawad ko na siya, kung hindi siya takos, kung hindi siya magpatawad sa ako, ang tanan niya nga blessings magatransfer sa ako. Yabaw. That's hambalya, the transfer of the righteous, the money of the wicked to the righteous. That's me, Lord, nga akin nagpatawad. That's the inheritance, hambal sa Ginoo, nga paghabalya, Father, patawara ini mga katawan, kay wala sila kabalos ang ila ginobra. Grabe no. Pagpatawad nimo automatic na kakas na dayon mautod na dayon ang nagabalabag sa imo kag hilway kag gidya ang nagapaanto sa atong ang bugal naton mo. Ang bugal nga hindi ka kapatawad. Kaslo nga nakita mo utod kun may ara ka pagtalikod ka lang kun hindi mo migugma amo na isa ka butang ang ikaw gyapon maantos. Kasi kamo nga ginikanan, kamo nga mga kabataan, time na ninyo nga family, magpatawad na sa amo ng problema sa mga family subong. Tatay kontra nanay, nanay kontra kabataan, umagad kontra, tanawan nyo bala. So amo na ang balsang Ginoo mo. Ang pinakasubo nga ang imo nga kaaway, ara sa sulod sang imo nga balay. Wow. Hindi Mateo 10 makita mo ina, 22 sa 28. Kung hindi ka mo magpatawad, kaya ang problema bala ni Satan, ang roots ang problema, ang grassroots dira ang ara dira sa family.
Kabirahon niya ang family ni Satanas. Dira mismo mo hindi makapatuad. May barriers. Abang only your family amo na maka-release ang blessings ang imo panimalay. Amen. Kasi kung may problema kamo balik kamo sa inyo ginikanan kay only your ginikanan amo na maka-release ang blessings. Wow. Only your father can release the blessings. Wow. Sa subong nag-away sila sa ano bala? Wow. Sa conflict sa family. Wow. Duta panublion. Greed kagamo. Kay ang may mga utod nga mga mautod na may dalok gid nga utod may ara gid hindi siya ka makabulig hindi gid siya makarelease ako ni tanan-tanan sano pa ni papatay si tatay si nanay katong nga unta panublion kag among inasubong ang ginaobra ni Satanas nga ang family conflict ina mo tanong yo bala nga ang pain nga how many years but now habal sa Ginoo now is your time now is the day of your restoration. 2 Corinthians, habalya 6:2, now is the day of your salvation. Now, na tomorrow. That's why ang blessings pa lang sa imo, i-release na sa imo pagpatawad. Wow. Ang kwarta, ang mga butang, ma-follow lang ina. Kaya that's the number one principle sa Ginoo, the sowing and reaping. Anuhon mo lang ang kwarta, ang panangkuan mo. Anuhon mo ina ang manggad mo. Anuhon mo ina ang kwarta mo, taguon mo. Ano ang purpose? Ang purpose, ang kwarta nga, dugangan pagit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya nga, ginpatawad mo sila. Kung nagpatawad ka, hambal sa Ginoo, Amen. makarelease ikaw sa mayong butang. Amen. Patawara ang magulang mo, may sala kag wala. I forgive you, my brother, my sister. I forgive you, my mother. Agud ang blessing i-release man sa aton. Amen. Kung ang spirit sang unity sang family talya bulyong family to family man ang blessing sang Ginoo. Amen. In this season nga ang inyo relasyon nga magulutod kamo, relasyon sa mag-asawa kag kabataan, kung nagbalik kamo nag-restore kamo, tell you mahimuon ang Ginoo nga may butang wala nyo na expectar. Why? Because that barrier sa forgiveness buong na ninyo. Amen. Kag ang gugma sang Ginoo hambalya, ang gugma sa Ginoo hindi na mag-isip sang tanantang sala. Amen. Kasi hambal sa Ginoo ginpatawad nyo bala. Kasi ang problema sa simbahan subong ya, nagasimba sila hambal sila peace. Wag talikod ya ko kontraya. Peace ngoon ka lang imo ya kay wala matuod nyo. Peace ka na lang. Lampusan ka niya kung talikod to peace. So di ang pagpatawad sina. Ay grabe subong nga kabuhi. Wow. Ang plastikanay sa simbahan. Wow. Hambal sa Ginoo, kung hindi ka magpatawad sa utod nimo, hindi ko pagbatunon ang pagsimba nyo. Na, when was the last time you stop lying nga nag-worship ka mo sa Ginoo? Wow. Ang plastikana nyo, ang superficial nimo dira, ang tanan ginapakita lang kasimba. Apang ang ila kasing-kasing wala nila ginahatag sa Ginoo. Wow. Ang ila kasing-kasing hindi mapinatawaron. That's why damo nga ang pagsimba hambal sa Ginoo, I never knew you. Wow. Why? Because the unforgiveness ara sa inyo kasing-kasing. Wow. Nagasuksok ka mo sa maskara. Useless ang investment ninyo nga magsimba ka. Wala nagpatawad. Kung hindi mo mapatawad, mo kabataan, mo panimalay, hambal sa Ginoo, you are not worthy of me. Go back to your parents, go back to your family and say, sorry manang, sorry, utod ko, palangga ko ikaw, because Wow. ang love, hambaliya, all the multitude of sins covered by the blood and the love of Jesus Christ. Amen. Because the spirit of forgiveness releasing the blessings of the Lord. Amen. That's why kadamo subong jealousy the body of Christ. Amen. Abi nila kompetisyon ini, hindi sila magpatawad, pakita nila sa mga pastor nagaguro, kakwa nila ya, ang demons ara man niya sa ila. Why? Hindi ka patawad. Wow. Ang body of Christ, mga pastor, wala ka pinatawaray, ang jealousy ara na ang kompetisyon. Kasi i-release mo ning utod mo, babatsagan mo ang espiritu mo. Ini nga pastor, grabe gining kaagot ya, kagi-kagi. Kagapo nakita ko mga pastor sa Amerika nga, nagapangamuyo sa kay Trump. Nga isa kapastor mo na nagapamati ka dito sa kuha. Hindi na naimo yung jealousy nga mga kikidi mong patawad. Kung wala ka ginkuha nga ikaw himuon niyang advisor sang ni presidente sang US nga ma-jealous ka. Hindi ka magpatawad. Amo na ang demonic nga attacks of Satan subong unforgiveness. Amen. Nga kasing-kasing. Wow. Apang ko may pinatawaron ikaw because the blood of Jesus but the word of God hambal sa Ginoo was out na dayon mo. Amen. Maskin ano ka pa kapula. Amen. Now is the reason to cleanse you hambal sang Isaiah 1:18. Now if you are obedient in the Lord right now sa pagpatawad hambal sang Ginoo ni Isaiah, prophet Isaiah, now you will eat the fruit, a good fruit of this land. Amen. Ang mga katawan subong niyang frustration. Ang tao subong niya dalok
ang tao subong niya hindi mapinatawaron. Amo ng espiritu nga conquered ni Satanas ang family nga hindi sa gusto i-bless ang Ginoo. Amen. That's why the reason that the purpose of Jesus Christ, ang first hambalya sa John 3:8, the purpose of the Lord Jesus Christ to destroy the scams, to break to break ang plano ni Satanas, tanan buong ni Jesus. His purpose is destroy the works of the devil. Amen. Yes, ang forgiveness number 1, ginaya mo, habuyan ka mo, hindi mapinatawaron. Hasta ikaw may pin, hasta ikaw mag-antos, wala man blessings mo, tanan ka mo, pirdi. Amen. Dahil sa korte, may ara nga ginatawag niya nga win-win solusyon. Nga kung may kaakit sila ya, ang pagpatawa dira, lay down ka, kay nga, that's the number 1, daog sa piyak, amo Wow. ang korte. Pero kung ang bugal, nga mag-away sila, ang bugal dira, ya, pareha sila perdi. Wow. So, amo man ay nagalit sa Ginoo spirits, ang kuntartang spirits, pero kung mapinatawaron ka nga kasing-kasing, hambal sa Ginoo, wherever you are, you have favor wherever you are. Amen. Psalms 5:12. Amen. In every four corners, kada kanto mo may pabor ang Ginoo. Amen. May ang kasing-kasing nimo malimpyo. Amen. Because hambalya, without man hambalya sa pagpatawad, no one shall see God, because God is holy, because God is righteous. Amen. God, nga buhi ginalagaran mo hambalya, natanaw niya ang kasing-kasing. Hindi sa katanaw. Tanaw yung bala ang kahulugan sa kabuhi nga maintindihan ninyo. Nagatrabaho ka mo. Pero kung ara ang gut-gut sa inyo, hindi kagit pagpakamayuhon sa Ginoo. Wow. Ang kaugot number 1 ni Sita ni Haboy sa inyo kasing-kasing. Nami ka mo magkanta, nami ka mo magwali, nami ka mo dira sa simbahan. Apang one thing hambal sang Ginoo, why ka blessings because na ang imo borders nga hindi mapinatawaron nga kasing-kasing. Hay kung mapinatawaron, ikaw pag-release ang blessings sang Ginoo, may natagon ka mo sa simbahan mo. Amen. Kung may natagon ka mo sa Diyos, mapatawaron ka mo, Wow. ang unang fruit ninyo, ang pagigugma nyo sa Ginoo, na-release ninyo, ang maayo nga butang, i-release ang para sa Ginoo, para sa Ginoo. Wow. Amen. Kag amo na kapangamuyo kita nga nagapamati subong nga maayo nga kasing-kasing. Yes. Ang mga tithes ninyo kinahanglan namon ina sa trabaho sa buluton sang Ginoo. Yes. Ang mga tithes ninyo nga ihatag sa simbahan amo na pagkaon sang mga pamilya nga nagatrabaho dira sa simbahan. Yes. Ako niya nga ginbutang ko di nga may mga hearing sina. Kung may ara man lang blessing sa Ginoo nga hindi ko mag-full nga dira nga sa bulaton sang Ginoo. Amen. Pero kung wala niya mangita, kagit kembal sang Bible ya, mangita ka, agod niya, hindi mahuyan ang Ginoo sa imo pamilya. Amen. Hindi nga Diyos ka mo, pangita ka mo. Kuluya man na mga ngayo ka mo. Amen. Pero yung lang nagawali-wali daya sa mga karsada, kag sa series, kaluya ka sa mga barko magtoy ka. Tapos nila ya, wali-wali daya mga ayo sila ya, 2,000 years ago, hambalya si Jesus Christ, characters, wala gid na ngayo. Wow. Siya nagahatag. Amen. Subong nga damo ang mga kulto. Papuli nila yung maninda sila to kami pinangayuan sila. Wala sila pinabalasan. May gugma ang number 1 niya pagpatawad ninyo ang blessings, ang favor sa Ginoo wherever you are in kamo magkatom. Then ikaduha ang hambal sa Ginoo da ang na-receive din ninyo ya ang 10% ninyo hatag ninyo sa simbahan, hatag ninyo dira sa buluhaton sa Ginoo kundi ang heart ninyo dira. Amen. Diin nga nagapangamuyo partner sa inyo. Ako kahatag ko tayo ko, na-distribute kina mo ang tunga sa simbahan, ang tunga ko sa diinto nga mga nunted yung mga pastor, natag ko na partner ko sa ila ka nga. Whatever nga mga kalag na pangamuyuan nila, may bahin ako. Amen. Di ba? So, amo na ang pagpatawad, amo na ang yabis ang prosperity, amo na ang yabis ang joy, amo na ang yabi rin of joy, rin of peace, and rin sang favor sang ginawa, bangod ang kasing-kasing restore sang Ginoo, ang kasing-kasing overhaul sang Ginoo. Masakit otot overhaulon ka mo. Hindi ka mamitawaron ang bugal mo. Apang magabalod, uni ikaw lang i-focus ko nga kuhaan ko ang opportunity. Amen. Magpatawad ako kag wala sa mga butang nga hindi ihatag mo sa akon kay ang kasing-kasing ko malimpyo. Amen. Kag amo na gina ang number 1. To those people man na learn to forgive, ang mas Ginoo, no good thing shall withhold from those people. Can you Wow. imagine sina? Hindi pag-ihold sang Ginoo kaya ang separation ng balya sa Ephesians. Ang balya sa aton sa chapter 2 sa Ephesians 1 and 2 nang ginahambal dira sa pulong sa Ginoo nahamulag ang Dios sa aton kay ang kasing-kasing ta hindi mapinatawaron. That's nagablocks, wala sang prosperity, wala ka sang favor. Why? Natago mo lang imo nga kaplastikanan, nga imo kabuhi. Wow. Hibi-hibi ka magtubo-tubo ko, hallelujah. Pero kasing-kasing mo galida, scammer ka man.
kasing-kasing mo galiya ka, ugot kag kahisa. Wala sang gugma. That's why Ezekiel 36:26. Dapat kinahanglanon ina, the Lord will give you a new heart. Amen. To forgive. The Lord will give you a new mindset. Nga panghuna-huna nga mapinatawaron. Amen. Kung hindi makatawhan, may discernment ba ikaw, ini mga manugtunto, amiga mo, pagpatawad mo, palayo ikaw sa ila. Don't connect with them. Pagpatawad di mo hambal sa Ginoo. Don't mag-upod ka sa ila. Palayo, separate, hambal sa Ginoo, separation. Amen. Your purity in the perfection, but your purity a right relationship with God. Amen. Ang pure nga kasing-kasing hambal sa Ginoo. That's why hanta ni Haring David sa Salmo 51, hindi ba na sa Diyos kapay dalong hambalya, create in me a clean heart, O God. Amen. And renew a right spirit unto me. Restore unto me the joy of my salvation. Ang tao, may guma, hindi ka dayo, hindi ka hambal. Kaya diri puno, hindi ka patawad. Dahil tanong ba lang nagasirimba? Hindi nila mahatag sa Ginoo ang ila kasing-kasing. Kaya hindi sila kapatawad. Wow. At sa'yo makita mo na nag-worship. Hindi ka bukas ang baba. Hindi may joy sa iya nga ang ila kasing-kasing wala nila nagpatawad, wala nila ginatag sa Ginoo. Amen. Dasay amo na sumong sa simbahan, nagkadtulang kamo dira, nagano kamo dira. Wala pulos pagsimba niyo ang sa Bible. I never knew you. Wow. Because may hindi ka mo kakapatawad. Before ka mo maghalat sa pagsimba nyo, ginpatawad na ninyo ang makabalay ninyo dira. Antes ka mo magsulod ka mo sa balaan nga lagar sa bagdayaw sa ako ng bansang Ginoo. Amen. That's why ko mo, it is a reminder. Forgive, tatay, nanay ni mo. Lord, ginpatawad ko sila, nanay. Forgiveness. That's your declaration. Amen. He will be declared and declared. Subong, mga muyo ka mo. Adlaw nga Sunday, magadayaw ka mo. Yes. Hindi ka mo mangayo, hindi na prayer meeting. Kung prayer meeting ka mo, pag gusto ka mo ka pangayo. Wow. But ini nga pag-worship ni mo is hatag ni mong kalag, ni mong lawas kag espiritu. Surrender nyo, hindi ka mo mangayo. Nga mo to wala nila natudluan di ang mga worshipers. Ginoo nagapangita sa ang mataro nga kasing-kasing nga mangin worshipers. Ang Ginoo nagapangita sa amin na patawaron kay sila patawaron man. Amen. Hambal sa Ginoo, I will hindi ko na pag-isipon ang sala mo. Wow. Why ginpatawad kin ka 2,000 years ago. Wow. Kag subong because sini nga mga katawan pililiun lang makita mo sa simbahan nga nagahibi, nga nagadayaw, nga nagahibi, nga nagabayaw sa ila kamot Psalms 24:3-5. Sino ba lang nga nagadayaw sa ila mga kamot nga matutod nga nagakanta nga focus sa Ginoo? Sino ba lang makataklad man sa langit? Sino ba lang kataklad sa Wow. bukid? Sino ba lang sa Ginoo? Atong mga katawhan nga wala sang idol sa ila kasing-kasing. Amen. Where there is your heart, your treasures, there will be also. That's your idolatry. That's your pride. That's your arrogance. That's your unforgiveness Wow. ng spirit hambal sang Ginoo. Wow. But because of the blood of Jesus Amen. Christ, maskin ano ka pa kapula nga sala, nga imo kasing-kasing utod gihatag mo sa Ginoo na patawad ka, tell you your life will never be the same again, and there is the extensions of your life. Amen. Kaghambal sa Ginoo, worship me, then I will bless you. Worship me with all your heart. Amen. Kita nga balon, damo nga nagakanta sa simbahan. Apang ang ila heart, hindi mapinatawaron. Amen. That's why nambal sa Ginoo, that's the separation between me and you. Without purity, you cannot see God. Tanuhan nyo bala, migog masubong, utod, amo na ito stormy mo family. Kung kamo rebellion nga kabataan, nagrebelde kamo sa Ginoo, balik kamo sa inyo panimalay. Amen. Kaya ang panimalay nyo, amo na migugma ang favor of blessings. Because ang grassroots subong sa sitan, ang panimalay magsimba ginabuong niya. Tanong bala, amna kamo lang to simba, diri kami sa balay. Apang kon bo, oh kamo nga magsimba, family to family, family Amen. to family, releasing sang Ginoo. Amen. Hindi lang ang mga tatay, mga anak, kamo lang to simba, kamo lang to ni nanay mo. Diin ang blessing sa balsang Ginoo. Apang dalang imo sawa kag imo kabataan, Amen. pagpatawad ka mo sa inyo kung ano'y na nga kasalanan. Kag nyan, hambal sa Ginoo, bilog yung family to family ang favor, kag ang blessing sang Ginoo. Amen. Kag hindi ka mo malipat ang balsang Ginoo, without holiness you cannot see God. Butang balon ang kasing-kasing nyo, maginatago ka mo. Isa lang hambal sa Ginoo, a jealous God, siya lang, wa ina sang iban. Amen. Focus ka mo, Lord, magpatawad hambal sa Ginoo, I will remember your sin no more. I Amen. will remember your sin no more. Even sa kadadalman sa lakat sa Micah City, hambal niya 19, I will remember your sin no more. Bakus nagpatawad ka mo. Amen. Si Jesus ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Jesus na gahom sang dugo ni Jesus. Gahom sa ngalan ni Jesus. Patawaran niyo ito. Dagaigod ka mo trabaho dira. Nakaraos ka mo wherever you are. Bangod ang matindo nga kasing-kasing. Hambal si Ginoo na that's my daughter, that's my son. Matuod nga kasing-kasing nga nagahibi sa akon.
Kita mo si Cain pinataya ang si Otodya si Abel, ang kasing-kasing ang dugo ni Abel nagahibi sa Ginoo. Apang si Cain niya butigon niya siya kasing-kasing may ginatago siya kay pinataya ang utod niya. Kagambal niya, diin ang imo utod na I'm the keepers of my brother. Gusto mo wala niya ginpatawad because of that jealousy. Kung utod ni mo may jealousy, palayo ka kay Patson ikaw sina. Wow. Amo na ang forgiveness. Pinatay ni Cain rebellion ara sa iya. Maskin utod mo tatay nanay mo kung ara ng espiritu sang jealousy, ara na hindi mambay na tawaron tell you ipapatay nila ikaw. Kag amo na subong nagakatabo. Wow. Damo mga case nga nuyatan ko bangon sa land dispute. Din pa masakir yang utod niya may ganiw ng karamatay. Kaysa magulang Air Force ang utod niya army bangod sa lupa lang nga gamay. Hinubog, wala sang kapatawaran. Kag amo galiinan nakita mo rebellion dira. Wow. Balik ka kamo ka ang blessing sang Ginoo restore sang Dios sa imo family. Amen. Kung ang utod nimo magpinatawaray kamo hindi sa material, na pinatawaray kamo that spiritual. Amen. Kag inyan ang utod mo maginapinay kamo kay kamo lang ang dugo kag dugo nyo ara dira kag ang dugo ni Hesus amo nag-cover ang dugo ni Hesus amo nagpatawad nga nagbayad sa mahal sa krus sang Kalbaryo. Amen. Utod mo na iya mo, palanggaha utod mo. Ahay, gaatipan ka bagani sa ibang nga tao to. Ginapakaon mo pagani ibang nga tao, ang utod mo kag bata mo, kag pamilya mo, napabayaan mo. Ipokrito na iya mo. That's why unahon mo ang imo pamilya. Kaya ang pamilya mo, ministry mo, ina. Amen. Sa kamo hindi ka mo kapatawad. Napatawad yung iban, napang ang utod yung mismo, hindi ka ngambal. Kasi kamusta gid na, sunggod natural na sa magulutod. Kag amo na number 1 tools of Satan to discourage your family, to discourage nga hindi ka makapatawad. Wow. Apang hambal sa Ginoo, kuhaon niya ang pulong sa imo, amo na interesado sa tanas. Amen. Kuhaon niya ang pulong agud by discourage kamo. Kung ma-discourage na kamo sa utod niyo, hindi ka naman huwag. Ginguba ni Satanas ang relasyon. That's the number 1 tools of Satan to destroy your family, to destroy your relation. Apang ko mabong ina, mga wala ka mo na mati, stand strong ka mo, utod ni mo, aton ini, aton panimalay, family nyo, unahan ninyo, till you gakurog si Satanas. Amen. Why? Because hindi iya maguba ining family. Bangod only God can change the shifting sang direction sang family. Because the power of forgiving spirit ara sa imo nagpatawad ka. Then the restore the joy or reign of joy. Magapadayon sa imo ang peace. Nagapadayon sa imo ang joy. Magapadayon sa imo ang kalipay. Nagapadayon sa imo ang hope. Nagapadayon sa imo ang love. Nagapadayon sa inyo ang faith. Amo na hambal sa Ginoo ka ang faith commit by hearing and hearing. Why? Because punan ikaw sa Espiritu sang Ginoo, downloadan ka mo sa pulong sa Ginoo, i-cleanse ka mo sa pulong sang Ginoo. Why? Because of the Spirit nga ang forgiving ginbuong niyo, nagpatawad ka mo, kag diyan hang langit bukas para sa inyo. Amen. Tanan dito mas very simple gid yang Ginoo. Hindi kay kuya kapatawad, akong giniya bugal was ka magsaka na ina. Wala ka mo espiritu sa Diyos, wala ang pulong sang Ginoo. Amo na the power of your declaration. Hindi lang nga nagpray ka mo. Apang we need to decree and declare. I decree and declare my family will be restored. Amen. I decree and declare will be refreshing Amen. ang akong family. I decree and declare kang ideklara na nimo ang restoration sa nga nawala sa imo. That's why hambal sang Joel chapter 2:25. From now on, bangod nagpatawad ka mo, hindi na kamo magpakahuya, hindi na kamo nga nawala sa inyo will be restored. Amen. Ang nawala sa inyo i-restore sang Ginoo. Amen. Kagsukto niya 100 times ang ni Satanas nga gingkawat sa imo. Amen. That's the purpose of Jesus Christ. Nga magkaroon sining kalibutan, nga ma-restore ang imo relasyon sa imo panimalay. Number 1 yun na niya utod niya. Amen. Kung hindi mo na mahimo, amo nagali ang yabi. Damo mga pastor di, busy silang busy. Ay mga bata nila adik sumong kasaruyo po. Hoy, kagin pabayaan nila ang ila pamilya. Ginuna nila ang pamilya sa iba, bagod busy. Tanong ako luya. Pastor ka, mga bata mo adik ngay because gineglect nimo ang imo kabataan kag imo family. That's why unahaan na ang imo kabataan, ang imo nga family. Amen. Before ka mag-ministry sa family sang iban. Amen. May isa gani ka pastor biligan naton, hala busy siya. Nangya bata to dala dakop dira pag-read dira 50 meters ang droga. Nakapribla beginning ta mula na mabulig naton kay dala sa dira sa pag-read nga. Ginauna ya to busy siya nga busy. Ang bata ya to busy man to sa barkada ay mga adik gali. Hoy dala bata ya. Wow. Amo ina number 1 ang ministry nga nabulag ang mga pastors. Pinabayaan ang family, hindi makapatawad pa kung dito kadamo ang babusado busy. O na nga busy mo ang prayer mo sa Diyos. Amen.
Kay kung busy kagiyahan, ikaw sang Ginoo, ano direction sunod sa kabuhi mo? Kabangon ang Espiritu sang Dios ara sa imo. Kay nagpatawad ikaw kag yan hambal sa Ginoo. Ang Espiritu download niya sa imo. Kag yan ang family mo i-bless niya. Kay nakita niya kung ano mo ang family mo. Amen. Dasay ka mong rebellion mga kabataan kag sa ginikanan. Isa ka butang buligin niyo ang tatay ninyo. Amen. Sang buhi pa sila at hindi sila. Kung mapatay sila, wala na. Amen. Ang kabuhi, doon mo lagi lang subong. Mapatay ka, hibi-hibian ka lang, wala na. Amen. Samtang may kabuhi kita, pakamala ang kabuhi mo, halongi ang kabuhi mo, hindi pagraskaladra ang kabuhi mo, dara hapulawaw, ikaw sa mga ipulos, hapang ang kabuhi mo, ginatagiganas ang Ginoo, nga maskin ano matabo, kay may purpose ikaw, may plano ikaw, tanong Amen. lang ko surubra ng kwarta, ano mo ng kwarta? Amen. Hindi mabakal sa kwarta ang kalipay mo kung may Ginoo ka. Dasay hatag ka mo sa Ginoo, ang malipayon sa Ginoo nga naghatag, may balik sa iya pagpakamayo mo sa iya Amen. nga naghatag para sa Dios. Amen. Hindi ka mo magdinalok. Amen. Kaya kung dalok ang ikaw, baksidor ikaw, buksan ina sa Ginoo. Receive, release. Amen. Receive, hindi ka buksidor. Ano man ang mga tumulong Kristohanon. Number 1, hindi pa kapatawad. Tapos baksidor pa. Ano man. Ang anak sang Ginoo mapaminatawaron. Amen. Ang anak sang Ginoo mahinatagon. Ang anak sang Ginoo matutom. Ang anak sa Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's number 1 of your protection. Proverbs 1:7. Amen. Maski hindi ka mo subong, nagapamati ka mo, gabaligya ka mo, magpatawad ka mo. Amen. Hindi ka mo magbinutig. Bala mo gali ko, negosyo ikaw, na wala ka kasugid sa insakto mo. Kita mo kapitalis ni pulo ka piso, gali piso, malang gali. Pagkakada business na iya. Pero number 1 sa na iya ang pagpatawad ninyo malipayon ka mo. Amen. Kaya nga i-extend sang Ginoo ang life nimo. Amen. Extension sang life nimo sang Ginoo. Kaya nga ang kasing-kasing number 1 iya niya sang Dios mo. Amen. Ang heartbeat naton siniya nagaamo na ang simbahan kita. Amen. Kita kamo ang simbahan nga matutuod. Ari di ang pulong sa Ginoo ari diri. Amen. Pasudli niyo sa pulong sa Ginoo dapat maborn to God kamo, maborn again kamo. Ay Amen. kung maborn ay ang espiritu niyo may kauhaw kamo sa pulong, Amen. makapatawad kamo kaintindihan niyo ang pulong sa Ginoo. Amen. Balik kamo sa inyo panimalay. Amen. Agud ang blessings mabaton ninyo. Amen. Balik kamo dira sa inyo tatay. Ang Dios magabendisyon sa Amen. inyo. Bitawran niyo bala ang mga pastor niyo, ang mga obispo niyo. Amen. Tawran ninyo. Amen. Hindi bala? Hindi pa kita niya, pastor, liho ko hakot sang isak sako bugas. Pastor mo, suguon mo bang makot sak sako bugas? Pastor Sige. mo, liho ko tugan. Ay, ano matyaga nyo sa mga tawoy na sang Diyos, anak na sang Diyos, may Amen. nagasister ng anghel siyang ginasign sang Ginoo. Amen. Hindi sila laglaog, mga special na sila. Amen. Sige, i-utdon na si Bishop, mga kabyanan, kaya karon di na sanay kagabay sa bagong buhay niya. Back to Thank you very much, everybody. Bishop, thank you, Ged. We have to forgive. Ged, this has been Pedro. This has been Kamustahan with Pedro. Join us to declare I have a purpose. God bless everybody and see you on our next episode. Di ka mo magtakop. May gabay sa bagong buhay pa. God bless everybody. See you next week. Bye. Salamat gid sa pagpamati mga ka-purpose. Dapat mo mabalaan nga may plano kag palakantuan pa nga